The Lord intends to bring back His people to live upon simple fruits, vegetables, and grains. God provided fruit in its natural state for our first parents. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon din po sa ating pong mga manonood. Isang espesyal nga naman po na episode ang amin pong handog sa inyo dahil tuloy-tuloy po mga kaibigan ng ating pong pag-uusap regarding po sa ating pong mga kalusugan. Kaya atin na pong simulan ang programang ito sa isa pong panalangin. Mapagmahal po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po Ama sa inyo pong pagmamahal, sa inyo pong pagpapala, sa inyo pong habag sa bawat isa po sa amin. Alam po namin Ama na sa mga nakalipas na panahon, na mga oras, na mga araw, na mga buwan, kami Panginoon ay naghihirap dahil po sa pagsunod sa 8 utos ng pangkalusugan. Tulungan niyo po kami Ama na mapaglabanan po namin Ama ang mga pagsubok, ang mga temptasyon, Panginoon, ng pagkain. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang mga tagapakinig ng Kaalamang Pangkalusugan, ang taga-subaybay ng Kaalamang Pangkalusugan, upang magkaisa po kami, Panginoon, na maihatid at maibigay ng buong buo ang 8 utos ng pangkalusugan. Salamat ng marami, Ama, sa lahat po ng ito. Salamat din po, Ama, sa lahat po ng pagpapala na pinagkakalob niyo po sa bawat pamilya na amin pong nirerepresentahan. Dahil ang lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong mga manonood, sa araw pong ito, lubos po kaming bumabati sa inyo ng welcome, especially to our friends who are watching and listening via AWR sa ating pong Adventist World Radio, and of course sa ating pong mga kaibigan na nakikinig at nanonood po dyan po sa 89.1 FM, ganun din po sa GSA Channel 37 at dyan po sa Channel 45 sa ating pong mga local channels. At gayon din po sa ating pong mga kaibigan na nanonood sa buong Pilipinas at sa buong mundo. For those people who haven't watched Kaalamang Pangkalusugan, or you are a first-timer, thank you so much. Please subscribe sa YouTube channel po ng Hope Channel North Philippines, and of course sa atin pong Facebook page dito lamang po sa Hope Channel North Philippines. Alam niyo po mga kaibigan, ang dami po nating mga nakapakinig, nakapanood ng ating pong mga kaibigan, katulad po ni Kuya Tino and Ate Vangelie. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay lagi ng Kaalamang Pangkalusugan. Gayon din po si Sister Lanizel De Torres, masugid na manonood din po ng Kaalamang Pangkalusugan. Nawa po ay lagi po kayong malusog at maliksi. Ayan, gayon din po si Sister Rebecca Dumlao, Valencia Marie, Merly Yanson, Narisa Andaya Tabernero, Hermenia Sararanya, Sherezaid Azas Magas ng Santa Elena, Camarines Sur, si Noemi Mendoza Vetizanan, si Al Cagud, si Melly Robles Medinilla, si Namnama ng Bulacan, si Dalia and Efren Bueno, si Bren Estrito ng Nagcarlan, Laguna. Hello, maraming salamat Bren sa iyong pagtulong sa pag-share nitong Kaalamang Pangkalusugan. Gayon din po si Queenie Lim Tosing ng Calamba, Laguna, si Jimmy Del Rosario ng Afusing SDA Church ng Alcala, Cagayan. Gayon din po si Maximina Bautista Piding ng Ilocos Norte at Ebit Peralta at Kits Manguera. Alam niyo po sa ating pong mga manonood, lubos din po naming wini-welcome ang Paradise 2 ng Bulacan. Maraming salamat po sa inyo pong simbahan na tumatangkilik ng Kaalamang Pangkalusugan. Ganun po sila Tita Nora, ayan po, sila Tito Onyo, maraming salamat po. Gayon din po si Aurora Abelia, si Luz Aguirre, si Beth Belarmino, si El Matubes, si Maria Soladan, The Power of Grace ng Sultan Kudarat ng via YouTube channel, at marami pa pong iba. Alam mo Dok, nakakataba ng puso kasi marami din mga nagkomento sa atin for the past few weeks and for the live episodes na meron po tayo. Katulad po ni Maripos sa 88 ng YouTube, sabi niya, I am a proud vegetarian too. Ayan, maraming salamat po. Si Jane Labiaga sabi niya, thank you so much for your ministry. God bless po. Si Ludi Asis ang sabi niya, good afternoon and happy Sabbath and God bless everyone. To God be the glory. Gayon din si Zenda Zerudo, sabi niya, please include po sa prayer ang akin pong entire family. God bless to all of you. Ayan, ito naman, si Delia Belarmino, sabi niya, hello, watching from Union, Libertad, Antique. Salamat Doc Tam and Ma'am Gladden sa mga information. Ayan, salamat din po. Gayon din Doc, Rosalinda Buo ng Bislig City, sabi niya, hi po, dialysis patient po ako. God bless you both. We will pray for you, Sister Rosalinda. At gayon din naman, alam mo Doc, nakakatuwa to si Brother Yanjed, sabi niya, hindi ko alam kung ito yung tunay na pangalan ni Brother Yanjed, pero ang name niya po sa YouTube channel
or sa YouTube is Yanjed Videos. Ang sabi niya, Sister Rosalinda, mag-change lamang po kayo ng diet at palagi po kayong kumain ng hilaw like yung mga salads and fruits at iba pa. Huwag kalimutan na sundin ang 8 laws of health. Amen. Ayun, di ba? Nakakataba ng puso do kapag nakakarinig tayo ng mga ganitong usapan. Kasi, na talagang... alam mo, importante ka sana maging proud tayo. Dahil ito yung pinaka-susi Ito yung pinaka-number 1 na kailangan ng buong mundo na ipakita na ang pinagkalooban itong pabalitang ito, yung unang pabalitang anghel na yung 8 utos ng pangkalusugan, ay nasa tinatawag na katayuan ng Adventist po yung mananagot dyan. Kaya ayoko maging accountable, ayoko maging guilty kasi nasa atin ang liwanag tapos hindi mo ginagawa. Totoo, Dok, no? Alam mo, saying that, Dok, no? Kasi isa sa mga kaisa natin na nagbabahagi po ng 8 utos ng pangkalusugan, especially answering yung maraming mga katanungan ng ating mga kaibigan. Kasi nagko-cross-post tayo, tama ba ako, na itong kaalamang pangkalusugan hindi lang sa Hope Channel North Philippines, meron tayo sa Central Luzon Conference at iba pa pong mga social media accounts ng ating pong church. Now, sabi po dito sa Councils on Diet and Foods, nais ko lamang po na ibahagi sa ating lahat, God is working in behalf of His people and He does not desire them to be without resources. He is bringing them back to the diet originally given to man, and their diet is to consist of the foods made from the materials He has provided, and the materials principally used in these foods will be fruits and grains and nuts, but various roots will also be used. Sipin mo, Dok, di ba napakalinaw no, na talagang tutulungan, kailangan magtulong-tulong po tayo kasi ang ating Panginoon ay in behalf of us. Siya po yung tumatayo na sana tayo din tulungan natin ng Panginoon. Kasi kaya tayo yung ambassador kung ating titingnan yung pabalita na pinagtiwala sa ating iglesia na may kinalaman dun sa ikatlong pabalitang anghel, na sabi, kasama ang pagre-reforma ng pangkalusugan. Kaya ito yung pabalita na ibibigay sa final loud cry. Kaya nga ang tanging kong dalangin sa Panginoon, alam mo kung ano? Ano, Dok? Kasi gusto kong makasama ron sa buhay na dadatnan niya. Sa kanyang pagparito sa sanlibutan. Yes. Na sabi doon, yung huling pabalita ay talagang marami yung mga tao sa ating kapaligiran ang mabubukas ang kaisipan dahil sa kalusugan na ating itinuturo sa ating mga kababayan. Amen. At pag nakasama ka ng loud cry, ibig sabihin ikaw yung hindi na mamamatay. Ayokong, alam mo, pinipray ko sa Panginoon, gusto ko yung hindi na ako makaranas ng kamatayan. Yung diretso na. Totoo, Dok. Para makita mo lahat, no? Pero nakalagay sa 73 ng Councils on Diet na ang health reform daw ay part din ng gospel na para ihanda tayo doon sa 7 salot. Kaya may purpose naman pala yung tinatawag na hindi po pwede yung gusto mong maging part ka. Pero pagdating doon sa transition period, na babaguhin mo yung diet mo, ayaw mo namang bigyan ng halaga. Paano mangyayari? Paano ka magbibigay ng loud cry kung ang ila-loud cry kasama ang health reform? Hindi biro ito. Saka nga abutan na buhay ng Panginoon, malulusog. Yung sinabi sa ikatlong aklat ng Selected Messages, page 292. Hindi ko malimutan yun. Ano doon ka nakalagay? Yun nga, yun daw na sa salubong, mag-iintay sa ikalawang pagpalito ay walang sakit. Amen. Hindi ba pag walang sakit, malusog? Yes. Wala ka nang aalalahanin. Tanong, paano ka lulusog? Kailangan sumunod. Ano susundin mo? Walang utos ng pangkalusugan. Ayun, tapos ang laban. Ang tanong, mahirap ba? Hindi. Kakain ka lang ng simpleng pagkain. Pero gusto kong bigyan ng daan ito Sige, Dok. Ano ba isang unang pampalusog? Na nakagaganda? Ano, Dok? Nakababata? Ano, Dok? Nakakalakas ng katawan? Uy, gusto ko yan. Tulog na maaga. Amen. Ngayon, kung ngayon tulog lang na maaga, hindi mo pa kaya, na alam mo naman na walang bayad dyan, ay napakalaking problema mo na yan. Oo nga. Napakasimple, matutulog ka lang. Yes. Pababatain ka, pagagalingin ka, lalakas ka, tapos nanakawin mo pa yung oras na hindi naman para sa mga anak niya. Ano ba kaya tayo nagnanakaw ng tulog? Cellphone. Yes, totoo yan, Dok. TV. Yung social media natin. Yung ingay ng kapaligiran. But anyway, pag ang pagtulog ay hindi mo pa kaya, na ibigay sa kanya, I don't think makakaya mo yung I don't think makakaya mo pa ba yung iba kasi mahirap ang exercise. Totoo. Kaya pagka ikaw ay nasama doon sa tinatawag na merong magandang yung pagpapahalaga sa katawan, pag-aalaga, kaya bilib ako, may high regard ako sa mga
taong nami-maintain nila yung kanilang katawan at kalusugan. Totoo. Kasi hindi biro yan. Yes. Kasama na exercise at diet yan. Actually, pag pinag-aralan mo yung simplicity, yung essence ng health sa science of nutrition talaga hindi mo naman kailangan gawing complicated 8 laws of health lang pala yung kasagutan dyan. Totoo, Dok, di ba? Yung iba at kung ano-ano pang iniinom nila. Ang Pero napakasimple lang. mga kung ano-anong mapapakinggan ka. Uminom ka lang daw ng ganun-ganun. Lalakas ka, babata ka. Pwede ka man lumakas na hindi ka matutulog na maaga. Hindi kailangan. Hindi ka mag-exercise. Wala, hindi din. Diba? Hindi ka kakain ng tamang pagkain. Wala mangyayari, Dok. Kaya pag ang dugo mo hindi tama yung nilagay mo, mali yung dugo mo. At pag mali yung dugo mo, mali yung DNA mo. Pag mali yung DNA mo, ang mangyayari, yung re-replicate niya at yung i-duplicate niya, yung proliferation, ay depektibo na. Yes. Kaya ang mangyayari, magkakasakit ka. At pag nagkasakit ka, gusto mong mawala ang karamdaman mo at bumalik yung kasiglahan mo, kailan magtanim ka ng panibago. Yes. Hindi ba tayo natutuwa na ang katawan natin kahit inabuso mo, pwede mo palang palitan ng bago? Dok, yes. May mercy. Nagbibigay ng habag talaga ang ating Panginoon sa ating pong mga manonood. Kaya ito na, Dok. Simulan muna natin, Dok, sa tanong. Kasi alam mo, Dok, ang daming mga kaibigan natin nagtatanong kasi nabanggit mo na yan yung tungkol sa dugo. At meron tayong kaibigan dito, sabi niya, Dok, tanong ko lang po, maganda po ba sa katawan ang pagdodonate ng dugo? Kung meron kang enough na dugo, go ahead. Pero i-donate mo rin naman, maling dugo. Ayun lang. Pero anyway, wala akong masasabing masama dyan, mahirap na Yeah, totoo din. Kung makakatulong ka, why not? Lalo na life and death. Actually, alam mo, Dok, gusto ko dito mag-share kasi sa atin po mga manonood, no, si Brother Jerome Guanzon po yung nagtanong po sa atin. Alam niyo po, ako first time ko po na nag-donate kasi before po ako nag-vegetarian, alam niyo po ako po'y anemic. At alam niyo po mga kaibigan, ang isa talaga sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon, nakapag-donate ako, first time ko nakapag-donate ng dugo, 2023. And I really praise God kasi alam niyo po, alam mo, Dok, nakakatuwa kasi actually natuwa ako at nagulat din ako kasi may mga nauna na sa akin Hindi ba meron akong nabanggit tungkol dyan? Merong isang mayaman na yan, kung hindi masasalinan ng bagong dugo, pwedeng mamatay anytime kasi meron siyang cancer of the blood. Yes. Leukemia. It happens na ang hirap hanapin ng type ng dugo niya. Sa katagalan ng paghahanap, may nasumpungan doon sa lugar ng pinuntahan ko. Mahilig sa gulay. Sabi niya, kung makakatulong yung dugo ko, why not? At alasang inihiling na kapalit. Amen. At saka tuwaan, binigyan pa siya ng pera, meron pa yatang sasakyan. Maganda palang hanap buhay itong pagbibigay ng dugo. Yung pag-donate ng dugong ganito, lalo na pagka mayaman yung natulungan mo. Tapos, after 6 months, nangailangan ulit. Wala na namang makasumpungan na dugo. Di napilitan na naman tawagan. At pagdating doon, binigay ang dugo. Kaya yung dugo talaga, kung anong dugo mo, kung nilagay mo kung anong dugo na binigay mo, yun yung magiging kalusugan mo. Ayun. Ibig sabihin, pag ang kinakain mo yung tama yung dugo mo. Yun. At pag tama yung dugo mo at nag-donate ka, matutuwa yung... makakatanggap. Pero ang tanong, pag nag-donate ka ng dugo, siguraduhin mo lang na may sapat kang dugo. Yes. Ayan, nagpapalit naman, Dok. Ayan, ng dugo. Sa atin po mga manonood, tutuloy ko lang ng bahagya po, no? Sa atin po mga manonood, yung experience ko talaga na nag-donate ako ng dugo ng 2023, iba talaga yun kasi yung nakahiga talaga kami, Dok. Alam mo, ako yung nauna pa dun sa mga nauna sa akin na nag-donate ng dugo. Tapos sabi nila, ang bilis mo naman kunan ng dugo. Talagang ang bilis daw, Dok. Talagang kahit na ako sa atin po mga manonood, nagulat din ako na ganun pala yung experience kapag vegetarian ka. Sabi nila, ang swerte naman nung makakatanggap ng dugo ni Sister Gladens. Kaya sa atin po mga manonood, itong nagtanong pero pag nag-donate ka ng dugo, minum ka nung pagkain na nagbibigay ng pampalit. Yun, katulad ng malunggay natin, talbos para ng maging kamote. dugo. Yun. Katulad ng talbos ng kamote, ng malunggay, ang palaya. Matindi yan. Totoo, Dok. Ayan, sa atin pong mga manonood. Kaya nawa po, Brother Jerome, ay makatulong po kayo sa ibang tao and also ingatan muna po natin. Linisin natin yung dugo natin, kumain tayo ng mga masusustansyang pagkain at kung may balak po kayo mag-donate ng dugo ay kailangan po hindi po nagpupuyat sa atin pong mga manonood. At tama po dapat ang timbang. So may screening naman po yan. Ito naman, Dok, may tanong dito si Luz Aguirre. Sabi niya, good noon po. Dok, kung mag-walking po ako ng 5:30 hanggang 6:15, okay lang po ba na hindi pinapawisan? Actually, yung madaling araw ang maganda kasi nandun yung negative ion Yung pag madaling Actually, yun yung namimiss ng karamihan
dapat talaga magang tulog, magang gising. Okay yun. Yun, okay. Huwag mo nang isipin yung pawisan. Basta importante, may walking ka. May walking, yes. Kasi pag minsan, lalo na kapag sa mga malalamig na lugar, like sa western Maglagay ka lang ng countries. enough na jacket Yes, para mag-react yung katawan. Opo, totoo. O kaya Dok. mag-steam ka after that. Ayan. Ito naman, Doc, sabi ni Colombina Fadri, paano po kung magi-snacks ng prutas, Doc? Mali rin po ba yun? Hindi rin maganda yung walang pahinga. Kahit prutas lang, sugar pa rin yan. Ibig sabihin, kailangan 5 to 6 hours. Meron may talagang pahinga. interval. Hindi po pwede yung gawin nating bisyo ang pagkain. Yes, na parang may merienda pa rin po yun, tinatawag na yun. So, kailangan may pahinga. Ito naman, Doc, ano naman po ang magandang gamot sa goiter? Kasi, Doc, kulang to sa iodine. Ay, kulang sa iodine. Kailangan mo rin ng selenium. Kailangan mo rin ng tinatawag na mga material para dun sa goiter. Alam mo, yung sewage, makalaking tulong yan. Ayan, totoo, Doc, di ba? Yung Lato, kung tawagin pa yan, lato. yes, ang sarap nun, Doc, lalo na yung raw na merong may yung salad, yung ensalada na may kamatis, merong sibuyas. Naku, nagugutom na po ako sa atin pong mga manonood dito pa. Doc, ano po ang gamot sa asthma, yung may halak? Ayan, naku, may phlegm. Siyempre, pagka laging may asthma, hindi ko alam kung anong may iba-ibang klaseng asthma eh. Merong asthma wife. Ayan. Ayan, sa Meron ating namang mga asthma na, actually, pag namamagana yung linya ng dinadaluyan ng hangin natin. hangin, doon nagsisimula yung hirap humingi. Yes, Kaya lang naman sumisikip nagkakaroon na. ng ganun yan. Meron tayong parang ano tawag doon? Natitrigger tayo. Collateral damage na pag nakakain. Yung mga mamantika, matatamis, maalat. Kung minsan, okay, nakaamoy ka ng something na mga chemical, Yes. doon nagre-react. Ayun, meron na tayong sensitivity. Pero ang asthma, gumagaling naman yan. Importante lang, piliin mo yung pagkain mo. Totoo din. Exercise ka, deep breath ka. Yes. At kailangan mo rin tinatawag na fresh air. Punta ka sa tabing dagat. Ayan. Sa ating pong mga manonood, meron kasi tayong isang kaibigan, kasi nag-start tayo na pinag-uusapan natin mga kaibigan, ang tungkol sa minerals, yung essential minerals natin. And one of our viewers, sabi ni Iberna... Punta lang ako ng konti sa sige, asthma. Doc. Siyempre, biglaan tanong yan. Siyempre, yung Mullen, M-U-L-L-E-N, isa yan sa maganda na iniinom. At pwede naman sila makukuha anywhere niyan. Kaya ako, nire-reveal ko kung ano yung napag-aralan ko. Total, nandito tayo to educate, to help people. At the same time, yung katas ng labanos natin, yung labanos, Yes, matindi radish. yan. Pag yung katas ng labanos ay ginus mo, at sinamahan mo ng konting garlic yan, at sibuyas, ay talagang lulusawin yung plema. Lalo na pag sinabayan mo pa ng hot fermentation sa dibdib. At napakahalaga na magkaroon din ng tinatawag na i-boost talaga yung immune system. At ang makatutulong dyan talaga ay tulog ng maaga, exercise, at pagkain ng tama. Wala naman tayong miracle dito eh. Ang pinag-uusapan dito, kung ano yung mga kamali ang ginawa mo, always remember that anything that you've done wrong in your body, you will reap the result. Yes. Walang tinatawag na nagkasakit ka na walang cause. Kaya pag nakakadinig ako, sabihin nila, ewan ko pa paano nagkasakit ang anak ko. Buti sana kung si Job ka. Oo nga, di ba? Eh, bihira na Job ngayon. Yes. Parang sa tingin ko sa mundo natin ngayon, lalo na kahit sa Adventist family, wala nung tinamaan ng asma na walang ginawang mali. Walang tinamaan ng cancer na basta nagka-cancer na lang. Yes. May ginawa tayo may sa ginawa katawan. tayong mali. Sabi ni Miss White, napakaliwanag. Ang karamdaman ay bunga ng pagsalangsang sa batas ng kalusugan. Totoo. Any particular disease, there is always reason. There is always yung pinanggalingan. Yes, may cause talaga. Kaya sa pag ating nagkasakit mga ka, manonood. isip-isipin mo, ano rin sa 8 laws of health yung binayulate mo? Yes. Baka lahat pala yun. Sa For ating example, mga nagkasakit ka, nasunod ko naman ng vegetarian Nag-exercise naman ako Umiinom naman ako ng sapat na amount ng tubig Yes. Tapos naman natutulog ako ng maaga. May tiwala naman ako sa Panginoon. Fresh air ang tinutulugan ko. Eh bakit may sakit ako? Pero wala nun. Bato-bato sa lang. Eh kahit vegetarian ka, kung malakas kang kumain, paano na? Oo, di ba? Nagkaroon ka ng metabolic disorder. Yes. Mahirap patunaw. Kaya huwag natin pag malaki. Marami kasi makapag vegetarian lang. Kung hindi vegetarian yung mga miyembro, lalo na pag nakita mo yung mga pastor na hindi vegetarian, gagamitin reason yan. Para tayo lalo nang i-down. Eh kanya-kanyang journey yan. Yes. Huwag naman nating ba't may mga hindi makapag-vegetarian ang Panginoon nasa sanktuaryo pa. Totoo, Dok. Ayan. Lahat tayo may kanya-kanyang journey. Yes. Iba yung kahinaan mo, iba yung kahinaan ko. Maaring iba yung iyo, iba yung akin. Maaring sa pagkain ka, iba naman ako. Totoo, Dok. Kaya siguro, wag na lang tayong
magtinginan. Yes. Ang ating tingnan na lang Ang ating Panginoon. at tingnan natin yung ating personal na relasyon sa Kanya. Amen. Alam nyo, mga manonood ng Kaalamang Pangkalusugan sa araw pong ito, malalaman nyo yung dahilan kung bakit masama po maging obese. Dahil meron po tayo na isang essential mineral na nawawala kapag tayo ay obese. Ano kaya yon? Kaya tumutok po kayong Anyway, tumutok po pumunta kayo. tayo sa obese, di ba? Alam mo, pag nakakita ko ng mga obese, sa halip na hatulan ko sila, hindi eh. Mahal ko eh. Totoo din, naaawa Ang iniisip ko, paano ko kaya ito maabot? Yes. Kaya nahiya ako, baka sabihin kasi masyado ko naman siyang, ano tawag doon, yung, di ba merong kung maganda katawan mo, para namang minamaliit mo sila. Totoo doon. Pero hindi ganun eh, ang point ko dito, kasi nagdaan ako doon. Yes. Nagdaan ako doon, 185 pounds ang timbang ko. Ikaw siguro, nagdaan din doon. Yes, Dok. Ngayon, kung hindi ka nagdaan doon, eh, baka may pagyayabang ka. Totoo yun. Pero ang good news ko naman, meron palang paraan. Amen. At gusto nating ibahagi yun sa iba, di ba? Saka yung point na yung pwede ka naman palang ma-reverse mo yung edad. At pwede ka naman palang kahit matanda ka na, malakas ka pa. Eh nung nakaraang linggo nga ulit, naglaro ako ulit. Eh naka 42 points ako. Aba. Ba, hindi biro pagliga yun. Eh, sabi nila, paano nagagawa yun? Ang point ko lang dito, dahil talagang malaking tulong talaga ang 8 loaves of bread. Amen. Saka yung pagbe-vegetarian. Amen. Yun yung number 1 na secret natin. Yes. Alam mo, Dok, sa atin po mga manonood dito na itutuloy na po natin mga kaibigan ng pinag-uusapan nga pong the fuel of your body, the fuel of our body, part 2 sa atin pong mga manonood dahil pag-uusapan natin itong iba't ibang mga metals or iba't ibang mga minerals na kailangan ng ating katawan. At alam niyo po ba, there is gold, silver, and platinum and it is part ng ng ating pong mineral family. Pero alam niyo po ba na ito po ay precious saan? Sa global economy natin because hindi po siya para sa health natin, kundi yung mga ginagawa natin, Dok, na mga palamuti, yung gold, silver, and Kasi yung mahal ang halaga platinum. niyan. Yan yung may value kung tawagin. Yes, pwede nating ibenta sa ating po mga manonood. Pero alam niyo po mga kaibigan, gusto po namin ibahagi po sa inyo from the Harvard Health Publishing. Sabi dito, precious metals and other important minerals for health. Ang sabi po dyan, each one plays a role in hundreds of body functions and it may take just a very small quantity of a particular mineral, but having too much or too little can upset a delicate balance in the body. At ang nagsabi po niyan ay si Dr. Bruce Bestrian, the Chief of Clinical Nutrition ng Beth Israel Deaconess Medical Center. Alam niyo po, napakahalaga po na malaman natin na meron pala tayo, Dok, na mga minerals sa ating pong katawan. Nakayamanan natin. Yes. Actually, pinag-aaralan natin mga nakaraan, di ba, na ang major na laman ng DNA ay mineral family. Yes, that's true. E paano kung hindi mo binibigay? Totoo. Anong klaseng organ yung Meron tayo. bubuin mo? Di, siyempre, kulang. Yes, hindi magpa-function. Kaya ito pa, another answer po ng Harvard Health kasi for sure, nagtataka kayo, naku, ibig sabihin ba ang mercury? Ibig sabihin ba itong mga copper, ganyan-ganyan? Alam niyo po, ito po mga kaibigan masasagot. Paano natin or saan natin makukuha itong mga minerals na ito? We don't manufacture essential minerals in the body. Ibig It means that if we are not gonna give it, who's gonna give it for you? Yes. Nobody. So we must understand fully that we have work to do. That's why the basic science of nutrition should be the number 1 consideration in the area of what you call it preventive procedure. And we are discussing something about the importance of minerals, mainly kasi dito po yung problema ng mundo natin. Totoo, Dok. Kahit nga lupa pag hindi tama yung lupang pinagtaniman mo, yung Walang tinatawag na tutubo. photosynthesis na dapat mapunta sa gulay na kakainin mo, o pwedeng ang tawag dito depektibo. Yes, hindi maganda yung lupa na pinagtanipan natin. Ito pa, iko-connect ko lang yan doon sa sinasabi ni Doc kasi ang sabi po sa Harvard Health, mga kaibigan, the minerals come from rocks, soil, and water, and they're absorbed as the plants grow or by animals as the animals eat the plants. Ibig sabihin, kaya malalakas yung mga kalabaw, Dok, kasi nakaapak sila sa lupa, walang sapatos, nandoon, talagang kinakain nila yung damo. Ano naman po tayo bilang mga tao, mga kaibigan, kailangan ganun din po pala tayo. Na tayo Ang po tawag naman doon grounding. Yes. Ang grounding ng mga animals direct sa nature. Kaya malalakas ang katawan nila. Totoo, Dok. Tayo, sa sapatusan, may medyasan. Di, siyempre, pigil yung sirkulasyon ng dugo sa paa. Yes. Kaya nangyari, pagdating ng hapon,
laglag. Hinang-hina na tayo. Kasi wala kang enough energy, wala kang kuryente. Totoo doon. Kaya nangyari, ang brain natin ang nadadamay. Yes, that's true. Now, how do we obtain this mineral sa atin pong mga manonood? Dr. Bistrian says that when you eat a healthy diet that includes a variety of vegetables, beans, fruits, whole grains, and unsaturated fats, katulad po ng olive oil, yung extra virgin olive oil po natin, you're likely consuming all the healthy minerals you need. And you probably don't need to pay attention to your daily intake. Ibig sabihin, Dok, hindi ka na yung parang, ay, isang kutsarang olive oil, isang ganito. Kasi nga, lahat ng kinakain natin ay masustansya para sa atin. Ano, talagang kailangan nating baliktarin talaga itong kapaligiran ng mundo, lalo-lalo sa bansang ito. Alam niyo po, sa atin po mga manonood, nakakalungkot man pong pakinggan, pero this is reality. At yan ang ating gawain, ministeryo. Yes. Kung paano palayain ang mga tao sa tinatawag na pagkaalipin ng lasa ng mantika o yung taba ng karne. Yes, that's true, Doc. Alam niyo po, sa atin po May mga addiction manonood. yan. Pag sumama sa dugo mo yan, hahanap-hanapin mo yan. Totoo. Kaya ngayon tinuturo nga natin Ang masakit dito. yan, pag sinabaw mo sa kanin yan, maraming kanin ang katapat niyan. Sugar ang ibibigay niya. Yes, ayan, diabetes po ang abot natin mga kaibigan sa ating pong mga Lalo na pag tagapakinig. nilagyan mo pa ng konting maanghang-anghang yan. Totoo, gaganahan ka pa yung may siling labuyot. Siyempre, magsasaing ka ng talagang maligat na kanin na mainit-init, Naku. na umuusok pa. Oo nga. Hindi birong addiction yan. Totoo, Dok. Oo, nagdaan ako dyan. Alam ko yan. Paborito ko yan. Pero Para nung lumabas nalaman ko na ang o katawan ko tumaktak. nag-iisa lang, wala naman akong reserva, spare tire. Teka muna. Kailangan kong baguhin ng panlasa ko. Yung pala naman, ang good news, yung taste chemistry ng panlasa mo, pwede mong palitan ng bago. Amen. Totoo, Dok. 10 days, di ba, Dok? 10 days. 10 days. Kailangan At po natin pag naka 10 yan. days ka and another 10 days, 20 days, medyo nang-habit mo na yan. Yes. At pag naka 60 days ka, wala na. Amen, di ba, Dok? Amen. Sa atin po mga manonood, kaya Kaya ito yung mga na. nagbe-vegetarian, pag naka-6 na pong araw kayo, goodbye, karne. Yes. Ano nakakatakot doon? Yung mga may edad na sa Ehipto, hindi nagkaroon ng pagkakataon na makita yung lupang pangako. Oy, that's Kasi ang true. tagal mo sa Ehipto. Ano ba nakarating ako ng Ehipto? Disyerto. Napakaalikabok ang kati. Mainit. Hindi ko kaya ron ang init at maalikabok. At pag nakita mo yung mga bahay, yung mga yero, talagang kitang-kita mo na parang maraming dust. Oh. Pero nagsimula kami pumasok na dun sa from Jordan, Oo. papuntang Promised Land. Kasi nanggaling ako niyan. Yes, yes. Pinuntahan namin yan. Sige, Dok, dalhin mo Alaman doon. sila lang. Oh. Ha? Ano nakita mo doon? Eh, kitang-kita ko, ibang-iba yung lugar. At ang mga prutas, napakatamis ng lasa. Talagang bless yung lupa na hanggang ngayon Lupang pangako ay talaga. napapatunayan ng karamihan. Hindi, ang kaibigan. Panginoon anytime noon pa, right after 1844. Kaya nga nandun siya sa sanctuary, the most holy place, para magkaroon ng cleansing. At pag nalinis ang ating lahat ng mga kasalanan, para makatanggap tayo ng latter rain. Kaya hindi tayo makatanggap ng latter rain kasi yung early rain na siya magpapalago ng ating pananampalataya na katulad ng ugali natin Panginoon sa Kristo, ang siyang problema, nakasama doon sa early rain, yung health reform. Yes. Alam mo, Dok, talagang Pag hindi mo init. na-overcome ang health reform, ibig sabihin yung early rain, hindi masyadong nabigyan ng puwang para yung Holy Spirit ay magawa mo yung bagay na pinagagawa ng Panginoon. Kaya marami tayong mga leaders na nakamatayan. Hindi nila nakita ng harapan o yung mukha ng ating Panginoon. Totoo. Bakit? Buti sana kung kinamatay mo katandaan. Parang Naputulang hindi ka ako pa. proud na mabalitaan natin o yung gano'n, namatay sa gano'n. Hindi ako masyadong, kunyari may mga nana-Adventist na mababalitaan, namatay pala kasi gano'n. Hindi ako masyadong masaya dahil parang ang tingin ko, na ano ako ng konti, siyempre kahit pa paano, Adventist tayo. Totoo, Iwasan natin iwasan natin talaga na Magkasakit. magkasakit. Yes, opo. Sa atin po Hindi mga pa huli. manonood. Hindi pa huli. Totoo, Dok. At sa atin po mga manonood, sa mga sumusubaybay po, nakikinig po ng Adventist World Radio, dyan po sa 89.1 sa atin po mga manonood, maaari po kayong tumawag o mag-text lang po kayo sa number po na 0917-572-4601, 0917-572-4601, o dyan po sa numero po na mag-flash po sa inyong screen, or mag-comment lamang po kayo dito po sa ating pong Facebook page o sa ating pong YouTube channel. Ngayon, Dok, alam mo, Dok, pag minsan talaga sinasabi natin na, Dok, puro gulay na lang ba yung kakainin namin? Kasi
Itong mga minerals, saan ba ito makukuha? Kanina binabanggit ni Doc sa minerals. Ngayon, alam niyo po ba na may mga minerals po tayo na makukuha na meron tayong madaling makuha at meron tayong nahihirapan tayong makuha? Bakit kaya? Unahin muna natin, Doc. Yung mga madali nating makuha. Alam ko, ang isa sa pinaka madali nating makuha itong manganese. Yes, totoo, Doc, di ba? Sa ating pong pero mga manonood. Hindi mo mahirap kalimutan kasi mangge. Oo, totoo din. Manganese. Prutas na agad, di ba? Manganese, ayan. Sa atin pong mga manonood, kasi itong manganese, mga kaibigan, kumain lang tayo ng spinach, kumain lang tayo ng kale, nung pechay, lahat ng mga green leafy vegetables natin, 1 cup lang po or half cup. Naku, busog ka na, talagang meron ka ng manganese sa katawan mo, kayang-kaya mo na siya. Ano pa? Yung brown rice natin. Kaya sa atin po mga kaibigan na nagwa-white rice dyan, goodbye white rice muna po tayo at hello sa atin pong brown rice dahil yan po ay mataas sa manganese, lalo na kung naka-half cup tayo mga kaibigan. Ito pa, yung almonds natin, Doc, di ba? Meron ka nito, yung powdered almonds sa atin pong mga manonood. Maganda rin kasi yung manganese niya saka yung protein niya. May protein siya. Pangalawa, ang ganda sa pampatulog. Doon sa serotonin. Yes. Kaya kung gusto mo antukin agad, gusto mo agad na masarap ang pakiramdam mo sa gabi, 1 hour before, makakain ka nung 2 hours yung almond. Ayun, siguro diba? Mga 7 piraso. Okay na yun, no, sa atin pong mga manonood. Ito pa, yung chromium natin, yung molybdenum natin, yung copper natin, yung sodium natin, at saka yung zinc na sinasabi natin, madali po pala yan mahanap sa ating pong kinakain kung tayo ay kakain ng ano, ng nuts, ng fruits, ng vegetables, especially yung ating pong mga green leafy vegetables natin. Alam mo, Dok, isipin mo, meron palang copper yun, meron pala yung manganese, meron pala yung molybdenum, meron pala yung zinc, at saka meron pala siyang sodium. So, ibig sabihin, Dok, kung titingnan natin yung ng Panginoon talagang, hindi ba natatandaan mo sa page 92 ng Councils on Diet? Tingnan ko kung makikita ko. Ang sabi nito, yung daw na fruits, nuts, grains, and vegetables, ay nandun na lahat. Kaya ang sabi nito, in grains, fruits, vegetables, and nuts are to be found all the food elements that we need. If we will come to the Lord in simplicity of mind, He will teach us how to prepare wholesome food free from the taint of flesh meat. Amen. Alam mo, medyo hirap ako mag-pronounce, pero but anyway, kitang-kita natin dito. Sino nagbigay nito at sino ang pinagbigyan nito? Ang Panginoon ang nagbigay sa atin. Tayo ang pinagbigyan doon. Para i-share sa iba. Yes. Pag sinabing are to be found all and the food elements that we need, period. Merong hihirit ka pa. Hindi na doon. Yun na, ibig sabihin, kompleto na yun. Kaya hindi ako guilty. Kaya pag tinanong mo ko, for the last 39 years, 40 years, huwag mong questionin yung diet ko. Dahil ako kahit pa paano, sa edad ko to, nakapagbabasketball pa ako. Amen. Kaya kung magtatanong sa akin, ay mas bata sa akin, ay mag-isip-isip ka. Dahil ako, kaya kong panindigan ito. Na binless talaga ako. Kasi tinitingnan ko yung mga kaedad ko, wala, hindi na makatakbo eh. Totoo, Dok, bihira talaga. Kung maglakad nga, naawa ako eh, engkang-engkang eh. Nakabaston pa. Nakakalungkot. Kaya para maibalik yung tinatawag na pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon ng kalusugan, depende sa pagsunod mo eh. Yes. Hindi po pwede, puro panalangin ka. Totoo, Gusto mo, puro sundin na lang mo niyan lahat yung hinihiling mo. Parang anak, gusto ng anak, ibigay lahat sa kanila. Pag may problema, bigay. Pag may problema, bigay. Pero pagdating sa payo ng ama, walang sinusunod. Oo nga. Aba, unfair. Yes. Paano tayo pagbibigyan sa atin pong mga magulang, di ba? Paano niyo po kami mga anak na ganyan eh. Malungkot sila pag hindi sila pinagbigyan. Pero pag humiling naman ng magulang, wala naman silang ginagawa. Ayaw. Oo nga. Katulad ngayon, sabi ng Panginoon, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Yun ang ibig ng Panginoon, na maging malusog sila. Yes. Eh, ang problema ng mga anak, ibinigay na nga ng magulang kung ano yung pagkain para sa kanila, eh ayaw naman. Oo nga. Yes, yung mga food trucks natin, yung atin pong mga... Huwag na tayong maging matigas ang ulo. Anak ka rin ng Diyos kahit matako ka. Yes. Kahit may sakit ka, anak ka pa rin yan. Hindi ka niya iwanan. Oo nga. Buti nga, Dok, doon ka na sa camera nakatingin. Kasi nung last episode natin, sa akin po talaga nakatingin si Dok. Parang feeling ko ako talaga yung pinapagalitan niya. Kaya ito na po, sa atin pong mga simple manonood. Isipin niyo yung sabihin lang ng Panginoon sa atin, sige, mga anak, mag-vegetarian kayo, mawawala yung mga sakit niyo, mag-exercise kayo. Gusto kasing maging maayos yung katawan ninyo. Yes. Hindi pa huli. Pero ang mahirap, yung tamaan ka ng karamdaman na hindi mo na kayang
makasurvive. Baguhin yung maling nakasanayan. Yun ang mabigat. Yung pang hindi na tayo makabalik no, sa atin pong mga manonood. Kaya ito na, Dok. Kanina, Dok, nabanggit na natin yung mga madali nating makuha pala doon sa atin pong mga minerals. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin, ano naman yung medyo mahirap nating ma-attain, yung mahirap nating makuha. Unahin natin, Dok. Ito ang isa sa pinakamahirap na attain. Sabi nila, ito rin yung pinakamahirap, yung iron. Pero sa akin, hindi eh. Totoo, Dok. Kasi, di ba napag-aralan natin yung dugo ng halaman, pag pumasok sa loob ng katawan, ay nagiging dugo ng tao, iron. Kaya pag kumain ka ng dugo ng halaman, ito yung hindi luto. Kailangan i-juice mo, katulad ng saluyot. Yes. Yung alokbate. Yung malunggay. Pag i-juice mo yan, nagiging dugo yan. O edi para makasiguro na meron kang enough na tinatawag na iron, eh kailangan kumain ka ng mga sariwa. Huwag naman yung puro na lang na, kahit gulay man yan, lahat naman lang ng gulay mo, binubugbog mo. Totoo. Ni-overcook mo na. Hindi mo naman makukuha lahat yung pangailangan ng katawan mo. Yes, that's true, Doc. Alam niyo po, mga kaibigan, sa atin pong mga manonood, especially for our women, na naglo-lose ng marami pong iron. Kasi marami pong mga anemic talaga, lalo na sa kababaihan at dun sa mga nagbubuntis who are pregnant women. Alam niyo po ba na yung lalo na nababawasan tayo ng iron natin whenever we have the menstrual period. At isa po yun talaga sa talagang parang pagsubok sa ating mga kababaihan. Kaya kapag hindi po tayo, we do not eat enough iron, especially the green leafy vegetables, yung moringa natin, yung talbos ng kamote, Doc, di ba napakataas po niyan na content ng iron. Another thing, kanina po, sa ating pong mga paunang salaysay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, binanggit natin ano ba yung isang kondisyon ng ating katawan kung saan hindi natin maa-absorb ang isang mineral. At ano po yun? Yung pagiging obese po natin, mga kaibigan, mahihirapan po yung katawan natin. Yun ang binabanggit ko kanina. Yun talaga. Kaya pag nakakita ko ng mga obese, alam ko may kahirapan yan para mag-absorb ng minerals. Yes. Ano pa nagkulang kang deficiency ng minerals? Problema yung metabolic mo. Totoo. Saka yung tinatawag na chemistry ng blood. Yes. Alam niyo po sa ating mga manonood, most of those who are obese people have the higher risk to have iron deficiency anemia. Akala lang natin malusog sila, magana silang kumain, pero deficient pala sila sa mineral na iron. Wala namang masamang magpaalalahanan. Yes, magtapikan po tayo. At pangalawa, napakahirap magturo ng pangkalusugan. Kaya kailangan talaga exercise. Yes, at alam niyo po ba yung ibig sabihin nito, mga kaibigan? In part because severe obesity is associated with low level of inflammation. Kapag di ba hirap na hirap talaga yung katawan natin na ma-distinguish kung ano yung inflame sa katawan natin. Now, which reduces the iron absorption and use by the body. At yun po yung sinabi ayon sa pag-aaral po ni Dr. Bistrian. At alam niyo po ba that low iron levels can lead to, yun na yung binabanggit natin kanina, iron deficiency anemia or yung IDA natin, which is few or mababa, maliit yung chance na mag-produce tayo ng ating pong mga red blood cells. Yeah. At yung tipong, kasi kung meron yung oxygen yung pinaka-RBCs natin, yung red blood cells natin, meron siyang oxygen at kailangan natin ng fresh air, Doc, para magkaroon tayo ng healthy cells, healthy blood. Kasi kapag-aaralan natin yung tinatawag na cellular DNA problem, the blood itself, ito yung nagdadala ng oxygen. Yes. Kaya marami yung nagkakaroon ng cancer cells because of lack of oxygenation. Totoo, Kaya isa sa nakakasira ng oxygenation sa blood, yung pagkain ng mamantika. Yes, that's true, di ba, Doc? Yeah. At pakahirap nun, mga kaibigan, kaya ito na. Masyado po naming pinainit ang dugo ninyo. Siguro yung iba sa inyo na high blood na dahil ano pang kakainin namin, Sister Gladys? Kasi alam mo, Doc, yes. Number one na nagpapababa ng iron. Dugo, yes. Totoo yan, Doc. Yung puyat natin. Saka yung mahilig sa mga fermented. Yes. At Doc, At yung alam mo yung uso dito yung magpiprito ng... Ano, Doc? Ano ba yung inaano sa sukang may sili? Dilis. Ay, dilis ba yun? Sukang may suka. Oh, yung suka. Pritong, kunyari, gulay, okoy. Yung okoy, yung sinasawsaw sa suka. Yes, kasi hindi po maganda, Doc, ang suka sa ating pong liver. Isipin mo, Doc, talagang ano na nga yung liver natin, punong-puno na talaga siya ng mga namatay na red blood cells. Hindi rin advisable talaga na magtitake tayo ng mga fermented food. Yes, mas maganda pa rin yung raw para at least maganda po yung absorption Ginagamit yan nutrients. paminsan-minsan for healing purposes. For example, yung meron kang gallstone, gumagamit paminsan-minsan ng... Pero ano naman to, apple cider. Yes, ayan. Na inahalo sa lemon or olive oil.
para may flushing. Yun, pampalinis ng ating gut. Yung mga, hindi, sa gallstone. Yun, Siyempre, may mga bukol-bukol na yun. May mga bato, yung mga polyps natin, yung mga bato. Yan. Okay, ito na. Doc, okay na ba tayo sa iron? Actually, halos naman siguro nakaunawa tungkol dun eh. Yes. Siyempre, pag wala kang enough red blood cells, siyempre problema yan. Kaya kailangan talaga, pero ang number one talaga na nagpapaganda ng dugo, tulog din ng maaga, fresh air. Totoo, Doc, di ba? Kasi kailangan natin ng fresh air sa ating pong blood, yung oxygen po natin. Ito na, calcium, Doc, ang isa din sa napakahirap po na ma-obtain ng ating pong katawan. Kasi lalo na yung ating pong mga pasyente, yung mga nakakatanda po natin, yung mga elders po natin, especially in the hospitals, na nagtitake po sila ng mga irons, ng mga calcium supplements. Naalala niyo po ba yung sinabi po namin, the past few topics natin, na ganito po kalaki. Kasing laki po ng hinlalaki ko po, yung tableta ng calcium, mga kaibigan, na pinapainom sa atin po mga elders, na ang nangyayari pag minsan, yun na yung nagka-calcify sa atin pong kidneys na nagto-turned out na Kasi stones. maraming mga calcium supplement na hindi naman na-absorb eh. Yes. Kaya naging cause din ng kidney problem eh. That's true, Doc. At alam niyo po ba that a lack of calcium intake increases the risk of brittle bones. Ibig sabihin, kailangan pa rin natin ng fresh na calcium sa natin makukuha yun. Sa green leafy vegetables pa din, di ba, Doc? Kasi talagang itong birding daw. Kaya kita mo mga kalabaw, wala, ang gaganda ng buto eh. Yes, ang lalaki. Sila yung batak, sila yung hihila pa sa ating Wala mga pa akong tao. nabalitaan na kalabaw na mayroong osteoporosis. Wala namang na-emergency na nagkaroon ng diabetes na kalabaw eh. Totoo, Doc. Kitang-kita naman natin, wala silang tinatawag na hypertension. Yes. Bihira naman sa kabayo at kalabaw ang ano eh. Maliban na lang, pinalitan mo yung pagkain nila. We are created purposely during that time. Originally, when we look back during the history, that God created human being purposely to eat natural food. Yes. Yung may Amen. buto. Eh pinalitan, kaya sumama ang tao. Nagkaroon tayo ng sakit na madkaw. Yes. Ano ibig sabihin sakit na madkaw? Ano, Doc? Mainitin ng ulo. Totoo din. Kaya lahat ng kumakain ng flesh food, medyo ingat tayo. Medyo ano yan, mainitin ang ulo niya. Ayan. Sa atin po mga manonood, alam niyo po, ito lang po ang pinag-uusapan Di ba may natin pagkain ngayon. nakakabait, may pagkain nakakasungit? Ang nakakabait, gulay, Yes. prutas. Yung mga hilaw na pagkain. Pero yung nakakasungit, karne, Yes. prito. Mantika. Di ba, Doc? Matamis. At merong pagkain nakakapangit. Hindi Ayun. talaga dapat kainin yung hindi naman talaga pinapakain. Totoo din, Doc. Pag hindi talaga pagkain, wag po natin kainin, mga Hindi ba kaibigan. sinabi nga rito sa healthful living, kung ano yung kinakain mo, yun ang maging dugo mo. At kung ano yung dugo mo, yun yung magiging kayo. Yes. Yun ka. Nandito Diba, yun eh. Doc? Yun ka. Sa Kaya atin ang po tanong mga dito, manonood. nandito yun eh. Siguro ulitin ko lang. Ito yung pinag-uusapan natin. Magiging Napakaganda eh. kulit-kulit po kami. Kasi mahirap naman yung hindi natin, sabi nga, ang paalala gamot saan? Sa taong, Sa taong alin. Ang sabi, sa page 181, anything which is taken into the stomach and converted into blood becomes a part of the being. O ano sa Tagalog yun? lahat ng pinapasok natin sa ating pong katawan ay nagiging parte ng ating pagkatao. Nagiging dugo mo at yung dugo mo magiging kayo o ako. Yes. Kayo na po ang humusga, mga kaibigan. Ito po, napakahirap po talaga. Pasensyaan, talaga namang nakalagay sa Isaiah 66, 17, and 18. That's true, Doc. Ito, sige, kailangan Doc, kong sige. babasahin. Ayan, sige, Doc. Silang nagpapakabanal. May religion. Nagpapakalinis. Na nagsisikay ng laman ng baboy. At ng daga. Sila'y darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. Totoo, Doc. Sino may sabi? Kaalaman pang kalusugan? Hindi. Ang may sabi po noon, ang Biblia, ang Panginoon, mga kaibigan. Ngayon ang tanong, yung bang baboy ba'y nagbagong buhay? Naging malinis na ba? Hindi. Kung ang baboy ay nilinis na, pakawalan mo sa pusali at pag hindi na pumunta sa pusali, at hindi na kumalkal ng Na mga kung ano-ano doon. dadumi, nagbagong buhay nga. Okay. Pero hindi, pinag-aralan natin, hindi pa rin. Yes, kasi anong sabi sa Biblia? Ni tuldok, ni kuwit, walang binago doon. Dahil ang Panginoon, ang Diyos Ama sa langit, ay naparito, yung Diyos Anak, sinend niya dito sa lupa para para gawin ang kautusan, para sumunod sa kautusan at hindi baguhin ang kautusan. Pag kumain ka ba ng baboy, yung iron mo, gaganda. O hindi, Dok. Meron pang minerals. Wala. Bakit mo kakainin? Kaya high regard ko yung mga Muslim eh. Oh, bakit, Dok? Marami akong kaibigan na Muslim eh. Yung ang pinanggalingan ng lahi nila kay Ismail eh. Totoo din, Dok. Kapatid ni Ni Isaac. Isaac. Sino panganay sa dalawa?
Si Ismael. Ismael. O ikaw pa, pag panganay mong kapatid, kahit sabihin mong na iba yung paniniwala niya, babastusin mo ba? Ay, hindi, Dok. O, ano dapat? Mamahalin ko. Mamahalin. Kaya mahal ko yung mga Muslim. Amen. Ang maganda rito, itong mga Muslim, hindi kumakain ng baboy. Amen. Saludo po kami sa inyo. Kalahin natin. Amen, amen talaga, Dok. Ito na nga, Dok, sinasabi ko na nga sa iyo eh. Ito na sa atin po mga manonood, medyo napapag-initan po talaga namin itong hindi po talaga kinakaing pagkain. Kaya ito po, itutuloy-tuloy Kasi natin. napakaraming Pilipino, 89% to 90% ng Pilipino kumakain ng baboy. Totoo din, Dok. Sa atin Ay po mahal mga natin ang manonood. kapatid natin ng mga Pilipino. Dugong Pilipino tayo, di ba? That's true, Doc. That's true. Mahalin natin yung kapwa natin. And of course, yung ating po mga kaibigan na nasa ibang denomination din because all of us are brothers and sisters in Christ. Ay, walang pagkakaiba. Kahit anong religion natin, iisa lang ang ating pinanggalingan. Yes, that's true, Doc. At ibahagi po natin ang 8 laws of health to everyone, hindi lang po sa atin pong church. Sa atin pong mga manonood dito na tuloy-tuloy na po natin at alam mo, Doc, napakabilis talaga ng oras natin kasi pinag-uusapan pa lang natin itong nahihirapan na nga ma-absorb ng ating katawan. Inunan Marami pa natin yung namang iron. oras. Kaya ko lang na binibigyan ng daan itong baboy. Kung ang lahat ng mga Pilipino ay ihinto ang pagkain ng baboy, Totoo din, Doc. bihirang aatakihin sa puso. Totoo, iwas ang stroke. Kung hindi naman nila kayang iwasan, dahil talagang part na raw ng kanilang buhay, Yes. ay hihanda mo yung sarili mo. Totoo din. Dahil hindi po madali at hindi po malayo Bakit hindi na na kayo lang po tayo magkasakit. magkaisang mga Pilipino? Hindi ba, bagong taon ay magbagong buhay? Nang lumigaya ang ating bayan, tayo'y magsikap Sikap. upang makamtan natin ng ang kasaganahan. kasaganaan. Kasaganaan saan? Alam ba yung kayamanan? Ang number one palang kayamanan, hindi yan pera at bahay. Totoo, Dok. Ang tunay na kayamanan ay ang kalusugan. Kaya sabi Amen. doon, health is wealth. Amen. Of all temporal possession, it is the most precious. Wealth, learning, education are dearly purchased by the buyer of health. But none of these can secure happiness if health is lacking. Amen. It is a terrible sin to abuse health that God has given us. And such abuses might enfeeble us even for life, even if we gain such any amount of education. Page 20 ng Counsels on Diet. Yes. Alam mo, Dok. Bakit ito binanggit yun? Oh, bakit, Dok? It is a terrible sin to abuse health. Sa Tagalog, ano yung terrible sin? Matinding kasalanan. Kaya yung kasalanan, pag inabuso mo yung kalusugan at nagkaroon ka ng sakit na cancer, ang tawag ko dyan ay maximum. Pangmunting lupa ang parusa dyan. Grabe, Dok. Parang kang kinulong, ano? Dahil ang isa sa pinakamabigat na karamdaman ay yung cancer. Ibig sabihin, hindi mo talaga nagawa yung part mo. Kulang ka sa gulay, sobra kang kain, kumakain ka ng mga nakaka-cancer. Pero ang maganda rito, kahit inabuso mo yung katawan mo at nagka-cancer ka, marami akong alam na sumurvive. Amen, amen, amen. Nagbago ng lifestyle. Amen. At Isa ako sa tinanggap saksi niya niyan, yung kanyang Dok. kamalian. Kaya yung may mga cancer dyan, huwag naman kayong mawala ng pag-asa. Totoo, Dok. Huwag po kayong malugmok. Ayan. Don't feel alone kasi marami po kayo. Pero marami po tayong dapat magtulungan para mawala po yung At cancer alam na ba, yan. pag nawala ang baboy sa bawat Pilipino na kumakain, gaganda ang amoy ng kapaligiran. Totoo yan, Dok. Kasi, Dok, medyo mapanghi po sa atin pong mga manonood. Ayan po. Ako, personal experience ko po yun sa atin. Kasi converted Adventist po ako, pero hindi po kami mahilig sa baboy sa atin pong mga manonood. Ikaw ba, kung tawagin kang ganun, Papayag ako? Ay, Papayag hindi, ka. Dok, ha? Aba, masakit ako, siya. Oo nga, hindi naman ako Ayan, sige. Sa atin pong mga manonood, ito na. Alam mo, Dok, talaga napakaganda talaga ng topic natin kasi pinag-uusapan nga natin paano ba natin or ano ba ang fuel ng ating pong katawan. At ito nga pong pinag-uusapan natin ng mga essential minerals na nahihirapan tayong i-take katulad po nung iron, nung ating pong calcium, itong magnesium sa ating pong susunod na topic, mga kaibigan, kasi alam mo yung magnesium? Sige, Medyo isang topic kasi yan eh. Yes. Actually, uubos tayo ng 1 hour dyan sa magnesium pa lang eh. Totoo, Dok. Alam ba, nung araw, hindi masyadong binibigyan ng focus sa magnesium. Late 80s, napag-aralan na itong magnesium pala, ang siyang sikreto na kung paano gumanda ang lahat ng pagpapatakbo ng ating katawan. Yes. Alam ba na lahat ng may sakit sa puso, napatunayan nila na lack of magnesium? Totoo, Dok. Kasi kailangan nag-magnesium ang ating heart. Kaya kung hindi mo ibibigyan, paano ka gagaling? Alangan na puro ka na lang maintenance. Yes, mali yun. Kailangan po kumain po tayo ng prutas at gulay. Tapos especially meron leafy pang vegetables. kakambal yan, yung potassium. Kaya yung Yes. calcium, magnesium, potassium, pump. Yes. Kung tawagin sa heart.
talagang napakagandang regalo yun sa katawan. Kumbaga sa riding in tandem, sila pong dalawa ang magkaakibat, mga kaibigan. Kaya ito pa po, alam mo, nabanggit na ni Doc yung magnesium kasi yan yung mga mahirap natin na naa-absorb ng ating katawan. Yung iron, yung ating calcium, yung ating magnesium at yung potassium sa atin pong mga manonood. Ang Kaya tanong, kailangan natin, Doc? May calcium, potassium, magnesium ba ang baboy? Wala, Doc. Ano natin yung mga baboy na yan? Pabayaan nyo na po sila, mga kaibigan, because they are not created for us to Ang eat tanong them. ito, yung bang lahi ni Cain, ni Isaac, kumain ng baboy? O hindi, Doc? Wala. Wala. Wala kang makikita. Yes, wala. Yung Doc. lahi ni Ismael, kumain ba ng baboy? Ay, hindi rin, Doc. O bakit ang Christian niya kumakain ng baboy? Mga kaibigan, kayo po ang sumagot. Ayan po, sa atin pong mga manonood, alam niyo po, napakabilis po talaga ng oras natin at alam ko po na marami po kayong natutunan ngayong hapong ito kasi kahit ako rin po, marami po akong natutunan at marami din po akong tinanggap na pagpapagalit po ni Doc sa atin pong mga manonood. Alam niyo po, ito po ay kwentuhan lamang po regarding po sa siguro atin. kay pinangalan ng baboy para mag mag-isip-isip ka. Yes, that's Sa true, pangalan Doc. pa lang, huli. Totoo, Doc, di ba? Hindi na maganda sa atin pong mga manonood. Ay mga kababayan na nakikinig ngayon, mahal po namin kayo. Yes. Wala tayong pinatatamaan dito. Kalusugan lang po talaga yung habol natin. That's true, Dahil Doc. hindi po maganda. Alam ba na napakarami yung humingi ng tulong? Dahil sa ang kanilang mga mahal sa buhay nasa pagamutan. Hindi mo rin naman basta matiis. Lalo na kung nakikita mo talagang kailangan. Kaya ang tanging nating kasagutan na bilang tulong na po pwede nating maiabot at maparating sa ating mga kababayan, tayo po yung mag-vegetarian. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, tunay nga po na napakainit po talaga ng talakayan natin regarding po sa atin pong kalusugan. Kaya stay tuned lamang po kayo dito po sa Kaalamang Pangkalusugan dahil bibitinin muna po namin kayo ngayong oras pong ito. Dahil magkikita-kita muli po tayo next episode po natin na pag-uusapan pa rin po natin ito pong ano ba yung atin pong mga minerals na kailangan ng atin pong katawan. And in closing, we would like to share with you counsels on diet and foods. If meat is discarded, if the taste is not educated in that direction, if a liking of fruits and grains is encouraged, it will soon be as God in the beginning designed it should be. No meat will be used by His people. And one more thing, ang sabi dito, the work of health reform is the Lord means for lessening suffering in our world and for purifying His church. Teach people that they can act as God's helping hand by cooperating with master worker in restoring physical and spiritual health. Amen. So ito yung tayong kapamaraanan kung paano raw natin mabawasan yung suffering ng mundo. Amen. Na sa pamagitan na ituro yung pagbabago ng pangkalusugan. Amen. Thank you so much, Doc. At sa atin po mga manonood, maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik at pagsubaybay at sa atin pong mga tagapakinig sa Adventist World Radio 89.1. Maraming salamat po. Gayon din po sa sa Channel 37 at sa Channel 45 ng ating pong mga local channels. Maraming salamat po. Nawa po ay samahan niyo po kaming muli dahil ipapanalangin muna po namin kayo bago po tayo magtapos kasama po ni Doc Doc. Ama namin Diyos na nasa mga langit, kay buti po ninyo sa amin, na kami pinagkalooban po ninyo ng liwanag na hindi namin kayang bayaran o mapalitan sa kapamaraanan sangayon sa aming sariling kaisipan. Panginoon, amin pong pinapahalagan at aming tinitingnan ng kabutihan na inyong patuloy na ibinibigay alang-alang sa kabubuti ng mga nilalang ninyo sa sanlibutan. Tulungan kami, Panginoon, na maging instrumento na sa kaunting bahagi naming may ikapagkakaloob ay maging part kami ng isang uri ng gawain na maramdaman ng aming mga kababayan na itong pabalita na aming binibigay ay kaloob ng Panginoon na nanggaling sa kaitaasan. Tulungan ng mga may karamdaman naming mga kababayan na lahat kami kumilala ng aming katawang ito ay pag-aari ng aming Panginoon kahit anumang pulutong o samahan ng aming kinabibilangan, pero iisa lang kami sa paningin ng Panginoon. Merong mga may nakahiga sa karamdaman, pero naniniwala kami, Panginoon, na ibig po ninyo na maipagpatuloy itong pabalitang ito. Pagpalain lahat ng mga nakikinig at pagpalain ng mga nagsisibanguna sa programang ito. Patuloy kaming patnubayan at pagkalooban ng kalakasan, tamang pananalita, tamang kaisipan
upang lalo pa naming mapasagana ang gawain ng pangkalusugan. Ipagpatawad nyo rin po ang aming mga pagkukulang kung kami man ay nakapagsalita ng hindi naayon sa inyong dakilang kalooban at maging part kami ng loud cry message. At kung inyong kalooban, Panginoon, magpatuloy ito hanggang dumating kayo sa sanlibutan. Maraming pong salamat naman sa pagmamahal sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Samahan niyo po kaming muli, 4:00 pa rin po ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito pong muli si Gladens Panuelos, kasama pa rin po si Doc Tam para sa Kaalamang Pangkalusugan.